So ito mga kababayan, no, yung ating unang pag-uusapan na kung saan patungkol ito kay Boyeng Rimulya, ang ganti ni Boyeng Rimulya kay Marcoleta. Mga kababayan, kung naalala nyo po, no, pinag-initan po ni Marcoleta itong si Boyeng noong ito'y nag-apply pa lang bilang ombudsman at question nga niya itong 6 billion na hinihinging budget ni Boyeng Rimulya para sa ombudsman at sa taong 2026, no, next year. Pero hindi niya pinag-initan itong 15 billion na anti-corruption ni Martires sa ombudsman noon, kung saan napunta. Sa bagay, magkaalyado nga naman sila. So ngayon mga kababayan, gumanti itong si Boyeng. Alam niyo ba kung ano ang ganti ni Boyeng? Eto na. Mga kababayan, kung naalala ninyo, yung SOSE ni Marcoleta na 112 million donation na hindi naman pala totoong pera niya, no, ay pwede pong makasuhan, no, dito si Marcoleta sa COMELEC. At bukod doon, meron pong perjury. Naku po, mga kababayan. So pakinggan nyo po ito, mga kababayan, yung isang reaksyon, no, ng isang podcast. No? Ito po. Totoo sa politika. May isang kasabihan, di ba, na laging totoo sa politika. Bilog ang mundo. Isang araw, ikaw yung nag-iimbestiga, ikaw yung taga-usig, tapos sa susunod, baka ikaw na yung nasa kabilang dulo. At base sa mga materyales na pinag-usapan natin, mukhang yan mismo ang nangyayari ngayon kay Senador Rodante Marcoleta. Nako! Parang isang malaking plot twist. Oo. Kasi kung matatandaan mo, si Marcoleta, yung isa sa pinakamatinding kritiko ni Ombudsman Rimulya. Tama! Matindi. Oo. Mula sa pagharang sa nominasyon niya sa Commission on Appointments, hanggang sa talagang paggisa sa kanya sa mga Senate hearing. Oo. Parang personal na eh. Talaga. Pero ngayon, heto na ang dating nangiimbestiga, siya naman ang may mabibigat na kaso. Ma'am Sita At ang isa Agustin. pa, yung pinakamabigat, nakasalang sa opisina mismo ni Rimulya. Patay! Yan yung trabaho natin ngayon para sa'yo, yung himayin. Ala. Yung kasong yan. Kasi magkaiba yan, kahit isa lang ang ugat. Magkaiba? Oo. Yung isa, kaso ng perjury, nasa ombudsman. Yung pangalawa, mas mabigat, isang election offense case, Nako. nasa COMELEC. So gamit yung mga source mo, busiin natin kung saan ba ito nagsimula. Paano naging ebidensya laban sa kanya yung sarili niyang mga salita. Patay! Ano ba talaga ang pwedeng mangyari sa huli? Sige, sige. Actually mga kababayan, kaya sabi dito sa nagsalita na pwedeng maging ebidensya itong mga salita ni Marcoleta. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, itong si Marcoleta kasi madaldal. Oo. Bakla kasi bunganga nito ni Marcoleta, mga kababayan. Kaya sabi dito, nung nagpo-podcast, itong nag-uusap na dalawang vlogger, no? Sabi nila, partner. Hindi ko na pangalanan ha mga kababayan kung sino ito Partner, alam mo ba? Si Marcoleta nakuhuli, ang mga ebidensya laban sa kanya ay galing lang din po sa kanyang bunganga. Naku, kasi madaldal nga naman. Oo, 'di ba? Oh, Merry Christmas po, Ma'am Shane Ordonio. Ayan. Kasi mga kababayan, yung sinasabing ang ebidensya na nanggaling sa bunganga ni Marcoleta, katulad nung ang sabi, 'di ba, naglabas siya ng salin. Yung salin niya, mga kababayan, Ma'am Gina, ayan, Merry Christmas. Yung salin niya is 59, 58, basta 50 million something lang yung salin. Pero ang kanyang nilabas sa SOSE ay 112 million. So ngayon mga kababayan, hindi po nagtugma yung salin at yung 112 million. Dapat ang nilagay niya doon, 50 million plus 112 is 170 something. Tapos tsaka na niya dinidak doon yung kanyang tawag doon yung kanyang campaign, yung nagastos noong eleksyong 2025, nung last midterm, yung May. Nung May, ngayon lang, yung kakapanalo niya lang. Ang problema mga kababayan, kaya nasilip po, Ma'am Chaicher, hello po. At kay Ma'am Che, hello po. Nasilip po ito mga kababayan kasi nga, bakit hindi sinali ni Marcoleta sa salin niya itong 112 million na ginamit niya nung eleksyon at dun sa 50 million na pera niya. Tapos mga kababayan, ang nilagay niya lang doon yung sasakyan na nagkakahalaga daw ng 11 million.
Oo, tas wala man lang ari-arian, wala man lang bahay, wala man lang negosyo. Kaya nga ang tanong, bakit siya nakakuha ng ganyan kalaking pera? So ngayon mga kababayan, doon sa sosi niya, nagsisinungaling na siya doon. Kaya ito ay may possibility na magkakaroon siya ng kaso sa COMELEC. Tapos meron pa siyang kakaraping kaso na perjury. Nako po, may galab shoutout Ma'am Shane, Ate Parisiana ito. Ay, hello po sa iyo Ma'am Parisiana, no? Oh, at kay Mama Jorda. Ayan, Ma'am Nits Favilla Sapanta. Hello po. So ito, continue natin ha. Umpisahan natin sa mga numero. Kasi dito talaga nagsimula lahat ng gulo. Okay, tingnan natin yung SAL niya, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Patay. Yung deklarasyon ng yaman. Oo, Ayan. nakalagay doon, ang net worth niya nasa humigit kumulang 51 to 52 million pesos. Medyo consistent naman sa mga nakaraang taon. Pero, dito ako talaga, napatigil. Kasi nung tiningnan ko naman yung SOCE niya, yung Statement of Contributions and Expenditures para sa Ala. kampanya noong Mayo 2025. Yung gastos sa kampanya. Ang nakadeklarang ginastos niya, 112 million pesos. Patay. Wow! Ulit-ulit kong tiningnan kasi sabi ko baka Ma'am mali Vanilla yung Ice, basa hello ko. po. Paano nangyaring gumastos ka ng mahigit doble pa sa buong idineklara mong yaman para lang sa isang kampanya? Para Diba? O, diyan nagtaka. Ito pong mga nag-uusap na to mga kababayan is mga lawyer po ito ha. Hindi ko na po pangalanan, no? So ngayon mga kababayan, nagtataka sila bakit 112 million ang nagastos ni Marcoleta samantalang ang pera niya ay 50 million lang. So saan nang galing? Kaya nagtaka po sila kasi ang nilagay po kasi ni Marcoleta doon sa gastos niya nung eleksyon is sarili niyang pera. Wala daw donation, wala daw ambag at walang tulong ni numan. So ngayon mga kababayan, oy Ma'am Parisiana, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much. Thank you po. So ngayon mga kababayan, nagtataka itong mga tao, syempre yung may mga alam sa batas na 112 million ang ginastos mo, pero 50 million lang ang pera mo. So ang tanong ngayon, bakit hindi mo ginawang 170 million ang pera mo, tapos i-deduct mo yung 112 million? So, may tira kang 50. Ang problema mga kababayan, 50 lang ang nilagay. Tapos doon sa sosi niya sa COMELEC, no, sa contribution niya or may tawag doon yung gastos niya sa eleksyon, 112. So, ang nakalagay pa doon, ito pa ang pinakasinungaling ni Marcoleta, ang nakalagay pa doon mga kababayan, ay sa kanya daw nanggaling yung pera. Sa sarili niyang bulsa. Tapos mga kababayan, ito na. Imbes na okay na yun wala na tayong problema doon. Kasi pwede mang sabihin ni Marcoleta, ay hindi, dapat 170 yan talaga salin ko. Nakalimutan ko lang ilagay. So yung natira lang nilagay ko, 50 na lang. So dapat 170. Nakalimutan kong ilagay kasi nilagay ko na doon sa sosi sa COMELEC, yung 112. Dapat 174 something yan. So ang nangyari mga kababayan, okay na sana. Ang kadaldala ni Marcoleta, ang sobra ng kachismosa, 'di ba? Kachismoso pala. Abay, pumunta doon sa Net25 program. Merong programa ang Net25. O yung usap-usap yung mga chismisan doon nila na programa sa Net25. Abay, nagsalita. Ang sabi ni Marcoleta, wala naman pong nakulong sa hindi pag-declare ng tama sa SOSE. Wala namang nakasuhan. Inamin niya ngayon na ang pera daw na 112 million ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa donation. Nakasaad pa naman sa COMELEC, sa SOSE, na kapag nagsinungaling ka at hindi mo sinabi ang totoo kung saan galing ang pera ang ginastos mo nung eleksyon, may possibility matanggal ka kung nanalo ka at makulong ka ng 1 hanggang 6 na taon. At matanggalan ka pa ng lisensya kung senador ka man, congressman, or kung anumang posisyon mo sa gobyerno. Ngayon, ito na mga kababayan, inamin ni Marcoleta. Sabi niya, meron talagang nagbigay sa akin. Yung 112 million, hindi ko pera yan. Imbes na mga kababayan, imbes na hindi na sana tayo maghabol doon kasi pwede niyang lusutan yun hindi, 170 talaga yung salin ko, 50 lang nalagay ko, yung 112 nalagay ko doon sa SOSE. So nakalimutan ko, pwede ko naman ibaguhin. Okay na sana yon. Aba, sumali sa programa ng Net25, nagkuda ang matandang panot. Ang sabi,
meron talagang nag-donate. Hindi ko talaga pera yan. Ang sabi sa akin, wag mo na ilagay yung pangalan namin. Mga ano na lang namin yan, utang na loob mo na lang yan sa amin. Madaldal kasi. Sa sobrang kasinungaling, nahuli sa sariling bunganga. Eto, pakinggan niyo mga kababayan, itong dalawang abogadong nag-uusap. Continue. Parang, hindi nagtutugma yung math. At dyan na pumapasok yung legal na problema. Ayan. Kasi para sa iba, baka isipin, baka accounting error lang. Baka na mali lang ng lagay. Pero diba? hindi ganun kasimple eh. Kailangan nating tandaan na yung dalawang dokumentong yan, SALN at SOCE, ay mga sinumpaang salaysay, mga sworn statements. Nako. Okay. May legal na bigat yan. Meron, bawat numero, bawat salitang sinusulat mo dyan, pinapatunayan mo yan sa ilalim ng panunumpa sa harap ng notaryo. Tama. Na siya na totoo. So, hindi ito parang resibo lang na pwedeng, sorry, mali pala. Kapag sinubmit mo na, paninindigan mo na yan. Oo. Eksakto, pananagutan mo yan under penalty of law. Nako. Kaya kapag merong ganyang kalaking agwat, 52 million na yaman, tapos 112 million na gastos, kahit sinong abogado, Ma'am Rosa, babe, salamat. Tataas talaga ng kilay. Oo. Ang unang tanong agad. Saan galing yung kulang na 60 million pesos? At doon na nagbukas yung pinto para sa mga kasong ito. At Nako. dito na nga papasok yung sinabi mo kanina na yung sarili niyang mga salita yung nagdiin sa kanya. Kasi sa isang interview sa Net25, Ayan. Detayado sa mga source mo, Oo. tinanong siya mismo tungkol dito. At yung paliwanag niya, yun yung naging wika nga smoking gun. Patay. Inamin niya yung 112 million daw galing sa mga donasyon. Nako. Mula sa mga kaibigan. Ma'am Rosa, babe, salamat At po. syempre, ang kasunod na tanong dapat, okay, kung donasyon yan, bakit zero ang nakalagay sa contribution sa SOCE mo? Nako. Ang sagot niya, at ito yung pinaka-critical sa lahat, ay dahil nakiusap daw yung mga donor na huwag ng isa publiko Ang yung pangalan pangalan. nila. Nako. Gusto nilang private lang. Ayaw daw nilang malaman ng publiko na nag-donate sila sa kanya. So sa kagustuhan niyang magpaliwanag, parang hindi niya namalayan na nagbigay na pala siya ng alas sa mga kumakasuhan sa kanya. Yun na Nako. mismo. Dahil yung pagamin na yun na, teka, tumanggap pala siya ng donation. Kablasan ng TV, Pero ang lo po. idineklara niya sa sinumpaan niyang dokumento ay wala. Nako. Yan mismo ang legal na definition ng krimen na perjury. Hala. Ang perjury ay ang sinadyang pagsisinungaling sa isang sworn statement. Nako, kita nyo mga kababayan. So yun po ang magiging kaso niya sa ombudsman, ang perjury. So ngayon, na kay Boying Rimulya na po yan. Ang ganti ni Boying sa pamimersonal ni Marcoleta. So eto na, mga kababayan. Dahil nga sa kadaldalan ng lolo nyo, Ito lang na, pwedeng, sorry, mali pala. Kapag sinubmit mo na, paninindigan mo na yan. Eksakto. Pananagutan mo yan under penalty of law. Patay. Kaya kapag merong ganyang kalaking agwat, 52 million na yaman, tapos 112 million na gastos, kahit sinong abogado o accountant, magtataas talaga ng kilay. Ang unang tanong agad. Saan galing yung kulang na 60 million pesos? At doon na nagbukas yung pinto para sa mga kasong ito. At dito na nga papasok yung sinabi mo kanina na yung sarili niyang mga salita yung nagdiin sa kanya. Kasi sa isang interview sa Net25 na detayado sa mga source mo, tinanong siya mismo tungkol dito. At yung paliwanag niya, yun yung naging wika nga smoking gun. Inamin niya yung 112 million daw galing sa mga donasyon mula sa mga kaibigan. Tama. At syempre, ang kasunod na tanong dapat, okay, kung donasyon yan, bakit zero ang nakalagay sa contribution sa SOCE mo? Ang sagot niya, at ito yung pinaka-critical sa lahat, ay dahil nakiusap daw yung mga donor na huwag ng isa publiko yung pangalan nila. nako. Gusto nilang private Ma'am lang. Chai-Chair, Sir Benji, Ayaw daw oy, hello nilang po. malaman ng publiko na nag-donate sila sa kanya. So sa kagustuhan niyang magpaliwanag, parang hindi niya namalaya na nagbigay na pala siya ng alas sa mga kumakasuhan sa kanya. Yun na mismo. Patay. Dahil yung pagamin na yun na, teka, tumanggap pala siya ng donation. Pero ang idineklara niya sa sinumpaan niyang dokumento ay wala.
Zero. Yan mismo ang legal na definition ng krimen na perjury. Patay. Ayun. Ang perjury ay ang sinadyang pagsisinungaling sa isang sworn statement. At Hala. yan yung naging pinakamatibay na basehan ng kasong isinampa ng grupong O, Dilinon, hello po. sa ombudsman. Sabi nila, hindi na namin kailangang maghanap ng ebidensya. Oh. Mismong bibig na niya ang nagsabi. Oo. May donasyon, pero sa dokumento, wala. Case O, diba? So, yun ngayon mga kababayan, na kay Boying Rimulya na ang huling alas ni Marcoleta. Kung hindi man siya mapanagot sa Comelec kay Boying, sasalain talaga siya. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba ayaw ni Marcoleta pangalanan ang mga nagdo-donate? So, pwede tayong mag-isip ngayon. Mapatanong tayo sa sarili natin ngayon. Mga drug lords ba ito? Mga pogo ba ito? Mga illegal ba ito? Mga mafia ba to? Nako, bakit ayaw pangalanan? Bakit ayaw ilagay? So yun bang mga nagdodonate na yan? Ay may mga business ba yan? Mga mayayaman ba yan? Baka naman, yung mga nagdodonate na yan ay galing din sa nakaw, sa pera ng taong bayan. Yung mga dinodonate niyan. Nako, like po tayo mga kababayan. Kaya dito po ngayon mga kababayan, ang ganti ni Boying kay Marcoleta. Nako po, eto na nga. Sabi ko sa inyo Ito yung sabi ko sa inyo mga kababayan. Nahuli na sa sariling bunganga. Patay ka dito Marcoleta. Continue natin. is closed na para sa kanila. Oo. At hindi biro yung parusa para sa perjury. Lalo na kung public official ka, di ba? Oo. Ang ombudsman, kung mapatunayan siyang guilty, pwedeng magrekomenda ng dismissal from service. Hala. Nakatanggal sa pwesto. Oo. Nabanggit pa nga sa mga materyales natin, yung kaso ni Senador Joel Villanueva noon. Parang may ganun nangyari. Mabigat daw ang parusa, no? Dito sa perjury. Lalong-lalo na pag nasa gobyerno ka. Isa na dyan ang dismissal. Nako po, parang si Marcoleta mas mauna pa yata kay Bato ma-dismiss ito Nako, na kay Boying Rimulya ito. Sabi ko sa inyo, na busy lang si Boying. Kasi bakit? Pasko nga naman, holidays nga naman. Pagkatapos ng Pasko, Mamirian Suzuki. Nako, at kay Sir Tommy ng Sirisa Force. Nako, dito nyo na yan makikita. Ma'am Silpa Glory, hello po. Nako, ano kayang gawa ni Boying dito? Magandang i-unpack yan. Sa kaso ni Villanueva, di ba inirekomenda ng ombudsman yung dismissal niya? Dahil sa issue ng PDAF nung congressman pa siya. Oh, Dito PDAF. pumapasok yung tinatawag na political wrinkle. Anong ibig sabihin niya? Ang ombudsman nagre-rekomenda lang. Pero dahil si Marcoleta ay miyembro ng Kongreso, ang Senado mismo, bilang isang co-equal branch of government, ang siyang magpapatupad o hindi magpapatupad ng dismissal. Patay. So, may isa pang layer ng politika. Ma'am Ana Amador, Hindi hello. automatic na pag sinabi ng ombudsman na tanggalin, tanggal na agad siya. Hindi. Magiging isang malaking pagsubok yan para sa Senate leadership. Susundin ba nila ang rekomendasyon ng isang constitutional body o ipagtatanggol nila yung isa sa kanila? Detaya. Ayan. So, ito na mga kababayan. Pipirmahan kaya ni Tito Sen na matanggal si Marcoleta? Dito natin malalaman. Sino ba ang susundin ni Tito Sen? Pirmahan na matanggal si Marcoleta kapag may rekomendasyon na ang ombudsman? Or, mga kababayan, kakampihan nila si Marcoleta at mananatiling senador? Nako, eto na, Marcoleta. Kumbaga, si Marcoleta ngayon mga kababayan parang alam niyo yung tumulay sa kawayan na isa lang? Parang tumulay sa lubid si Marcoleta, mga kababayan. Parang tumulay sa lubid ang sitwasyon ni Marcoleta ngayon. Kapag tinuloy-tuloy na ni Boying itong kaso niya, no, at napatunayan na nagsinungaling nga siya at may kasong perjury, yung pagsisinungaling sa kanyang sose sa Comelec at pagdeklara, kasi nag-take out nga naman siya. Pag nag-take out ka, nanumpa ka bilang isang public servant at may ginawa ka sa Code of Ethics and Code of Conduct, ay may possibility kang ma-dismiss or matanggal. Ngayon, si Boying bang makakatanggal? Hindi po.
I-recommend po ito ni Boying doon sa Senado at Senado na ang magbubutuhan kung si Marcoleta ba i-dismiss or ituloy. Nako, pag natanggal si Marcoleta, so si Bintulpo pasok. Nako, mga kababayan, magiging 3 na ang senador na tulpo nito. Or, pag natanggal si Marcoleta ngayon, sa next 2028 election, magiging 13 ang senador na papasok. 13. Nako po, patay. So, si Marcoleta ngayon, mga kababayan, sa madaling salita, parang tumulay siya. 'Di ba? Totoo, ganun pala 'yon. Oo, Maria Fipalisok, walang makukulong na senador 'yan. Yan ang totoo. Sabi ni Rinaldo C. Wala talaga makulong. Pero ang problema, may madidismiss. Pero alam mo, sa totoo lang si Rinaldo C, wag kang manguna. Sinabi mo, walang senador makukulong. Kumusta si Angara? Galit na galit si PBBM. DepEd Secretary, tas bilyon-bilyon pala insertion. Nako, umiinit ulo ni BBM ngayon. According sa aking mga biik na walang puwet, galit na galit ang junior. Hala, nako. Bukod dyan, may senador pang sangkot sa flood control. Nandyan si Chis Escudero. Nandyan si Joel Villanueva. Nandyan pa si Bato. Nako. Nandyan pa si Aimee, 2.5 billion ang insertion ni Aimee. Galit na galit si Ading niya. Umiinit ang ulo ni Ading. Nako. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, si Marcoleta parang tumulay sa kable ng kuryente na isang hawak mo, pag nagkamali ka ng hawak, gaganon ka. Speaking, mga kababayan, Ma'am Parisiana, speaking of si Marcoleta, parang tumulay sa kuryente